Sa iba pang balita, isa sa ilalim muna sa identification ang 3 labi ng Israeli hostages na ibinalik ng grupong Hamas. Ang mga ibinalik na bangkay bahagi ng 27 mga labi na napagkasundo ang ibabalik sa kanila sa ilalim ng US-brokered ceasefire sa gitna ng nagpapatuloy pa ring girian sa pagitan ng Israel at Gaza. May balitang abroad si Son Santiago. Ibinalik ng militanteng grupong Hamas ang mga labi ng 3 Israeli hostages nitong linggo. Ang gawain ito ay bilang bahagi pa rin ng kasunduan sa ilalim ng US-brokered ceasefire kung saan pumayag ang grupong Hamas na palayain ang lahat ng 20 buhay na bihag at isauli ang labi ng 28 pang mga hostage. Ang 3 labi naman ay sa ilalim na para sa identification. Ayon sa mga international reports, nakumpleto na ng Hamas ang pagpapalaya sa mga living hostages habang naibalik na rin ang 17 sa mga deceased bodies. Matatanda ang una ng inakusahan ng Israel ang Hamas na mabagal ang kanilang pagproseso ng pagpabalik sa mga patay na hostages. Bagay na iginit ng Hamas na hirap sila maiproseso ito dahil sa matinding pinsala sa Gaza. Ang pangyayaring ito ay isa lamang sa mga isyong nagpapaigting sa tensyon ng ceasefire sa Gaza. Nitong linggo din isang lalaki ang nasawi sa panibagong airstrike ng Israel sa Gaza. Ayon sa Israel Defense Forces, tinarget nila ang isang militanteng umano'y banta sa kanilang hanay. Ang pag-atake na ito na sumunod sa iba pang karahasan nitong nakaraang linggo ay bilang pagganti ng Israel sa nauna umanong anti-tank missile strike ng Hamas sa Timog Gaza na kumitil sa 2 sundalo nila. Itinanggi naman ng Hamas ang akusasyon at iginiit na ang Israel ay lumalabag sa kasunduan sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake. Batay sa ulat ng Gaza Health Ministry, mahigit 68,000 Palestinians na ang nasawi mula na magsimula ang girian mahigit 2 taon na ang nakalipas. Sa bilang na ito, 236 na katao ang namatay mula sa pag-atake ng Israel habang nasa gitna ng ceasefire. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.